Sabay-sabay tayo mga ka-wonder. Ang init! Dahil tila hindi na papipigil si Haring Araw. Ang init sagad hanggang buto. Paypay rito, paypay roon. Kaya ang ibang medyo nakakaluwag ang takbuhan sa aircon. Pero dahil sa napipintong taas singil sa kuryente, marami ang tiis-tiis muna sa init. Pero kung gustong umeska po sa matinding alinsangan at mag-sweater-weather all day long nang hindi binubuksan ng aircon, may dadayuhin tayong cool na pasyalan sa Benguet. Perfect ngayong tag-init. International feels na lamig. Ganda ng tanawin. Para din sa mga naghahanap ng slow living, tapos makapag-recharge. So definitely, yeah. Nung nakita namin to, sabi namin, wow! Ganun talaga. Napawaw talaga kami. Ngayon lang kami naka-try dito sa Pilipinas na 3 layers ng damit na sinusuot namin. Level up camping sa Tabayo Lake. Kahit tumatagak-tak ang pawis sa init, kaliwat kanan ng paligan ng basketball. Pero sa barangay poblasyon sa Bacton, Benguet, ang paglalaro ng basketball with a view yard. Game on! Ang lamig sa Benguet talagang hindi may tatago. Sa unang pagkakataon, masisilayan na ang ganda ng kadidiscover lang na talon. Ready na bang mag-fall sa Katinglan Falls? Magpalamig ng ulo at katawan at damhin ng sweater-weather ng Benguet. I wonder ano-ano ang mga cooling summer destination dito sa Benguet. Ang Benguet sikat dahil sa malamig na klima. Pero bukod sa kanilang sweater weather, may isang dahilan para ma-fall sa Benguet. Sa barangay Dalipoy, sa bayan ng Bacton, may nakatagong waterfalls o talon na kamakailan lang daw na-discover. At dito sa I Wonder nyo yan, unang makikita ang Katinglan Falls. Katinglan Falls is isa po sa mga attraction para sa Barangay Dalipoy para mapansin din po siya. Proud po to say na we're happy na meron palang ganitong falls dito sa Barangay Dalipoy and as a source of income na din po sa mga tao dito. Ang magkaibigang Armando at Leonard daw ang nakadiskubre sa falls. Sinabi na may falls dito. O sinubukan yung tinignan itong falls. Kinuha ko sa picture, ibigay ko doon sa munisipyo. Ang sabi na, o sige, balitin nyo sila. May pambihirang kwento rin ang pinagmulan ng kanilang lugar na Katinglan. Isang Amerikano raw ang nagpakuha noon ng gipas o wild coffee plant sa lolo ni Armando sa kabundukan ng Benguet. Kanana, ininadipan to, ininailan din Amerikano, amo kanan uncle, ay Katinglan, kanan din Amerikano. Para marating ang falls, kailangan sumakay ng 4x4. Malubak at liku-likong kalsada kasi ang daraanan. Mga ka-wonder, andito po tayo ngayon sa Liwang kung saan magsisimula yung paglalakad papuntang Katinglan Falls. Ang trek tatagal ng 2 hanggang 3 oras. Iba yung pag-iingat ko kasi mas masikip yung daan and dire-diretso na po yan sa baba. Ganun pa man, napifeel mo naman yung sariwang hangin and maganda yung view. Sa pagtitrek, kung mapapansin po ninyo, may mga passable po
papunta sa Katinglan Falls. Ang purpose po nito ay para harangin yung mga baka na umalis or tumakas po. May inilaan ding lugar ang barangay Dalipoy para gawing campsite kapag binuksan na ito sa publiko. Dito po yung possible na camping site po dito once na open po si Katinglan Falls. Pagkaraan ng ilang oras na kalbaryong paglalakad, ginhawa naman ang naghihintay. Welcome to Katinglan Falls. Naligaan kami kung may tourism dito. Maraming mga taong dumayo dito. Mayroong dalawang parte ang Katinglan Falls. Ang una, para raw cake na may 3 layers. Habang ang Mother Falls naman, stand alone sa tindig at ganda. Dahil galing ang tubig ng talon sa bulubundukin ng Bakul, malamig at refreshing. Yung mga may enjoy po ng mga turista is yung view and then yung swimming, yung malamig yung tubig, tapos fresh air. Paalala naman ng Bakun Tourism Office sa mga sabik ng masilayan ang Katinglan Falls, hintay-hintay lang sa kanilang opisyal na anunsyo kung kailan ito bubuksan sa publiko. Once matapos na po yung process ng papel, pwede na po siyang i-open. Pwede na po kaming mag-accept ng booking. Sa ngayon po, hindi pa po advisable na pumunta yung mga turista para ma-lessen na rin po yung mga basura, ganun po. Hiling ng mga nakadiscover nito, alagaan ng talon. Dapat sana sir, kung pumunta na dito, may respeto dito. Hindi magulo, yung malinis. Umiinit na rin ba ang ulo nyo sa init? Palamig muna tayo mga ka-wonder. Halo-halo, beach o bagyo. Hep, hep, hep mga ka-wonder. Ibahin nyo naman ang trip nyo ngayong summer. Alam nyo ba na bukod sa summer capital of the Philippines, may iba pang mga summer pasyalang matatagpuan sa Benguet Province? Ang Benguet kasi nasa mahigit 1,400 to 2,000 meters above sea level. Kaya naman hindi kataka-taka na kahit summer, sweater weather pa rin. Napaliligiran din ito ng mga kabundukan kaya sariwa ang hangin. Ang tanawin at lamig daw rito hindi lang pang norte. Tahimik, international feels na lamig. At pagaspas lamang ng hangin ang iyong maririnig. Ganyan ko ilarawan ng mga turista ang Tabayo Lake sa Barangay Balay, Kabayan, Benguet. Ayon sa mga nakatatanda, nabuo ang lawa matapos ang isang malawakang pagguho ng lupa noong dekada 70. Dahil dito, nabarahan ng natural na daluyan ng tubig mula sa kabundukan hanggang sa maipon ng tubig at makabuo ng lawa. Sa ganda ng lawa, wala ka na raw masasabi pa. Para ka nga raw nasa Switzerland talaga. Pero maliban sa makapigil hiningang ganda ng lawa, ang talagang binabalik-balikan daw rito ang malamig na klima at tahimik na kapaligiran. Bahagi kasi ito ng Mount Pulag National Park na ipinroklamang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Areas Program. Ang Mount Pulag ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Pero kung inaakala niyong perfect magtampisaw rito, nagkakamali kayo. Ayon kay Fernan Bangonan, Kabayan Tourism Officer, limitado raw ang pwedeng gawin dito. Since nasa Mount Pulag Protected Landscape siya, hindi talaga allowed for guests yung
pag-fishing, yung pag-swimming kasi nandun din sa cold weather, and then wala po kasi tayong mga swimmers dito na pwedeng magbantay. Pero hindi talaga siya allowed as per the DNR. Hindi man makaligo at makapangisda sa lawa, usap-usapan pa rin ang Tabayo Lake online. Muling tinamaan ng frost o andap ang ilang lugar sa Benguet nitong weekend. Dahil nitong nakaraang Pebrero lang, naitala ang pinakamababang temperatura sa lugar. Umabot lang naman ito ng 0 degrees Celsius. Last February kasi parang nag-frost. So according to locals, parang bumagsak sa negative, sa 0 degrees Celsius. And then kapag sa summer naman, medyo mainit-init is pumapalo siya sa mga 15 degrees Celsius. Kaya naman ngayong season, dagsa ang campers tuwing weekend dito sa Tabayo Lake. Para magpalamig at marelax, isa na riyan ang mag-asawang sina James at Lisa. 19 na taon nang pumapalaot si James bilang seaman sa isang sikat na cruise ship. Samantalang si Lisa, namamahala ng kanilang negosyo at nag-aalaga ng kanilang mga anak. Kaya naman, bihira lang talagang magkasama ang mag-asawa. At dahil mahaba ang bakasyon na ibinigay kay James, ang naging banding ng dalawa, mag-camping. Actually, bago pa lang kami nagka-camping. Sumama lang kami doon sa kaibigan namin, si June and Ma'am Kay. Nakitent lang kami kasi wala pa kami experience eh. Try muna namin kung magugustuhan namin. Yung first camping namin sa Mount Akato, which is really good place to camp sa Benguet. Then after that, add to cart na nga. Siyempre, habang kaya pa namin para ma-experience naman namin ng mag-camp. At nang ma-experience ang camping, hindi na natigil ang mag-asawa. At ang naging next destination nila, saan pa? Siyempre, sa coldest campsite sa bansa, ang Tabayo Lake. Mula Pampanga, bumiyahe ng ilang oras ang mag-asawa kasama ang iba nilang kaibigan na campers din. At pagdating sa lugar, ang tangi nilang nasambit, Nung nakita namin to, sabi namin, wow! Ganun talaga. Napawaw talaga kami. Ganda ng Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas. Ngayon lang kami nakatry dito sa Pilipinas na 3 layers ng damit ng suot namin. sino ba naman daw kasi ang hindi gugustuhin manatili rito? Hindi lang nga raw simpleng bonding ang camping para sa mag-asawa. Pinagtibay raw nito ang relasyon nila. Ang effect naman ng camping sa amin dalawa is naging mas close kami. Hindi nag-aaway na. Hindi kami nag-aaway lagi, hindi nagkakadiskusyon. Merong mga looks na wala dati, ngayon nandun na. O di ba? Camping makes the love grow fonder, kaya akyat na sa Benguet. Ang romantic vibe ng Tabayo Lake, ilang daw pang lovebirds, perfect din sa mga nagsisolong biyahero. Kaya ready nang lumarga si Margil. Na source of happiness daw ang pagsali sa mga solo camping. Liberating for me. So, ang dami kong na-realize actually. Ang dami palang magandang lugar dito sa Philippines. Ang palagi niyang travel goals, maging generous sa camping, kasama ang mga taong hindi nakilala. Hello mga ka-wonder! We're waiting for our service van for our 2 days and 1 night camping sa Lake Tabayo. Excited na ako! Woohoo! Let's go! Matapos masundo ng van na bibiyahe papuntang Benguet, sunod namang sinundo ang iba pang joiners. Nandito kami ngayon sa may Urdaneta. Stop over muna kami kasi hinihintay namin yung ibang mga kasama natin mag-camping sa Lake Tabayo. Makalipas ang halos 8 oras sa kalsada, narating din sa wakas ng grupo ni Margil ang Tabayo Lake. Dumating na tayo sa Lake Tabayo. Ang nag-welcome sa kanilang grupo, sariwang hangin at magandang tanawin. It's really beautiful. Ayan, sobrang ganda and sobrang peaceful. Mainit siya but it's 18 degrees Celsius. Ang
unang agenda for the day, mag-set up ng mga tutulugan. Dahil unti-unti na silang niyayakap ng lamig, chill muna with hot coffee. Para kay Margil, perfect spot ang Tabayo Lake para magmuni-muni at makipagkilala sa kanyang mga newfound friends. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay nakakain ng hapunan sa liwanag ng bonfire. It's me time raw ang pagpunta ni Margil sa Tabayo Lake. Ang nakaka-relax na klima sa lawa, bumagsak sa 18 degrees Celsius kumpara sa naglalagablab na init na 30 degrees Celsius sa Manila. I wonder, bakit malamig sa mga lugar tulad ng Tabayo Lake? Yung main contributor ng malamig na temperatura sa Benguet talaga yung kanyang mataas na altitude. But other factors na maaring ma-associate natin sa malamig na temperatura sa Benguet ay yung pagiging inland niya, meaning hindi siya napapalibutan ng malaking body of water such as dagat or ocean. Kapag meron kasi tayong dagat sa paligid natin, mas madaling mag-heat up yung land. Ano bang hinihintay niyo mga ka-wonder? Tara na't magpalamig sa Benguet! Kapag tag-init, hindi lang pamamasyal ang inaatupag ng mga kabataang lalaki. Kahit sa pagtutubos lang ay tagantak na ang pawis. Ilan sila sa pag-basketball. Kaya bawat tulok ng mga barangay, naglinis tulang ang report. Kaya hindi nakataka-taka, binansagan ng Pilipinas na basketball country. Pero ibang-iba raw ang basketball court na ito. Sa barangay poblasyon sa bayan ng Bacon sa Benguet, di man moderno at kumpleto sa pasilidad, isa na raw ito marahil sa pinakamagandang basketball court sa Pilipinas. Paano ba naman kasi ang basketball court na ito? Come to the beautiful view. Itong basketball court ng poblasyon Bacon, mga 30 years kang nag-operate. Yung pagpatag sa lupa, tulong-tulong yung mga mamamayan dito. Yung mga railings ng iba din ng kumpanya na nag-operate dito sa Bacon. Dahil raw sa breathtaking ang view, langdang sa views and like ang basketball court na ito. Nang tumikat ito sa social media, dinarayo ng ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Kaya meron kaming way forward sa barangay na pinag-usapan na ipapasok bilang ordinansa. At right this time, kinokontrol namin yung pagpasok. Nakatulong yung nagiging viral ang scenic basketball court ng poblasyon kasi ipopromote sa mga tourism activities ng ating bayan. Kaya laging feeling champion ang mga kabataang ito mula sa Bacon Central Elementary School. Kabilang ang mga katutubong sina Kent at Paul, mga indigenous people na MVP daw sa paglalaro ng basketball. Naglaro ako po ng basketball tuwing hapon at matapos ang aking eskwela. Ang ganda kasi ang view, ginaganahan po akong maglaro. Pero ang problema, imbis na all out sa paglalaro, napapa-time out daw sila dahil sa kanilang mga pudpod na rubber shoes. Naglalaro ako ng basketball, nabubutasan po ang aking sapatos dahil po luman yung sapatos ko. Pero kahit sira-sira ang mga sapatos, the game is not over para kina Paul and Kent. Dahil tuloy pa rin sila sa pag 3 points sa kanilang pangarap. Pangarap kong maging basketball player para proud si Papa at Mama. Pili ko lang ay maglaro lang ng basketball tuwing hapon. Gusto kong makalaro lang ang aking mga kaibigan. Dahil tila nang hahalinan sa ganda ang view sa basketball court, naging sakit din ang ulo ito sa punong guro ng eskwelahan. Natatawagan daw ng technical foul ang mga estudyanteng nagkakating class daw para maglaro ng basketball.
O nung una na hindi pa sila sanay sa school policy natin, na-attract sila sa basketball court. Pero kalaunan din, nasasanay din sila at sa free time lang sila naglalaro. Pero kahit maganda ang view sa paligid, nangangailangan din ng alaga at maintenance ang mismong basketball court. Kami yung mga nag-request ng pondo sa munisipyo para ma-improve ating basketball court. Hanggat buo yung ring, hindi papalitan. Pero kung nasira, papalitan agad. Para naman sa dalawang MVP at sa mga kabataan ng Barangay Poblasyon, may 2-point sorpresa ang I Wonder. Mga bagong sapatos, kakampi nyo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. At mga bagong bolang inyong makakalaro. Nagpapasalamat po ako sa inyong gift. Sadyang napakainit sa bayan ni Juan. Sino ba naman ang hindi pagpapawisan? Pero sa kabila ng alinsangan, may mga lugar pa rin sa bansa na cool pasyalan. Tulad ng probinsya ng Benguet, patunay na ang Pilipinas, mainit man o malamig, napakasarap liputin. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo rin po ang aming mga social media accounts. Paano po, magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder. Bigyan ng kasagutan, I Wonder!